Naghain ng depensa sa Department of Justice Preliminary Investigation ang mga district engineer na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza laban sa reklamong graft at malversation kaugnay ng mga ghost projects sa Bulacan. Personal silang humarap sa panel of prosecutors. Samantala, ang ibang respondents humirit naman ng extension. Si Margot Gonzalez magbabalita. Mula sa Senado, dinala sa Department of Justice o DOJ Lunes ng hapon ang mga tinaguriang Bulacan Group of Contractors o BGC Boys na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza para personal na isumite ang kanilang counter-affidavit o depensa sa reklamong malversation at graft kaugnay ng mga ghost project sa Balagtas at Pandi, Bulacan. Kung ano ang laman ng kanilang depensa, hindi ito isinapubliko ng Department of Justice. Ang may-ari ng Sims Construction na si Sally Santos naghain ng counter-affidavit kaninang umaga at hindi na sumipot sa pagdinig noong hapon. Pero may ilang respondents daw ang humirit na extension at binigyan pa rin ng 4 na araw na palugit o hanggang November 28. Kung makakapag-sumitin man daw sila o hindi sa araw ng deadline, ay isasara na ng DOJ ang pagdinig para sa pagpapalabas ng resolusyon. It's non-extendable. So pag hindi sila nakapag-file, we will resolve. The panel of prosecutors will resolve the case based on the complaint and the evidence submitted by the National Bureau of Investigation. So hanggang doon lang po yun. Pero bakit natin pinagbigyan yung extension? Knowing yung demand sa atin na makapagpalabas natin ng resolution? Well, extensions of time po kasi they're naturally granted in the ordinary course of things. This applies generally to all cases where the respondent may file for motions of extension. In fact, ano po yan, given the 4 days is very limited na lang. Kasi normally, for extensions of time, we would grant as much as 2 weeks. Aminado naman ang ahensya na hindi pa kasali sa naturang pagdinig ang proponents o ang mga nasa likod ng mga proyekto at tanging mga kontratista at mga dating opisyal lamang ng DPWH ang inireklamo. Pero pagtitiyak ng ahensya, wala pa pong proponent at this point in time, but these are the people who are, kumbaga, ito yung mga low-hanging fruits, if you may. Meaning that they're the easiest to run after based on the evidence presented. That's not to say na wala po tayong hahabulin na proponents in the future. Again, these are the low-hanging fruits. We will focus on the quick wins. Inaasahan naman na sa kalagitnaan ng Disyembre o bago magpasko ay may mailalabas ng resolusyon ang Department of Justice. Ayon sa DOJ, non-bailable ang mga inihaing reklamo laban sa kanila. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margot Gonzalez, SMNI News.